Kabilang naman po sa taunang panata ng ilang deboto ang pagpapakain sa ilang nananampalataya sa tuwing pista ng Jesus Nazareno. Yan ang tradisyon ng karidad. Si Maui po, personal yang naranasan, sisilipin natin. Good morning mga kapatid! Naku, napaka-espesyal po ng araw na to bilang ngayong araw po ay ang araw ng traslasyon ng Jesus Nazareno. Kaya special po ang ating On The Go for today. At speaking of special, nandito po tayo ngayong umaga dito sa famous Sotanghon sa Quiapo ni Nanay Rosa. At makakausap po natin ang isa po sa may-ari, si Miss Allen Hilario. Hello po Miss Allen! Hello. Good morning pati niyo ating mga kapatid ng good morning. Good morning mga kapatid. Ayun, Miss Allen, okay, pag-usapan po natin, itong inyong Sotanghon, pinamimigay nyo ng libre po bilang inyong panata. Kwentuhan nyo kami paano po nagsimula yun. Since 2018 po, nagsimula yung panata na mamigay na. Kasi yun yung sumobra yung blessing ni Poong Nazareno sa amin. Baga, binabalik lang din namin yung blessing na binibigay namin sa iba. Wow, ang ganda naman po nung storyang yun. Pero kailan talaga nagsimula itong Sotanghon place nyo? Since 2023? 2003? Hindi, yung Sotanghon is yes. 2017. Okay. Pero nakilala talaga kami sa Palabo. Sa Pansit Malabon. Okay. Tapos yung panata nyo, kailan din po nagsimula? Yung pagbibigay nyo ng mga libreng Sotanghon para sa mga since nandito? 2018 talaga. 2018. At kayo po talagang deboto rin po? Opo. Wow. Kasi lola ko po naging tindera dito sa Quiapo. Simula nun. Yung sa mama ko rin, naging tindera dito. So mula pa sa lola nyo yung Lola pagiging ko deboto talaga. nyo. Matagal na Sobra. pala kayong mga deboto talaga. Sobra. Ay, napakaganda naman po. It's very inspiring. Okay, pag-usapan po natin, pagbibigay nyo ng Sotanghon na libre. Libre. Gaano karami po ang mga nabibigay yung libre pag sinabi nyo namimigay kayo ng libre? Marami. More than 500. 500 na bowls. Wow. 1,000, gano'n. Okay, wait. Gusto kong makita kung gaano kalak... 4,000 bowls. Okay, tama. 4,000 bowls. Gusto kong makita, ma'am, gaano po ba kalaki yung mga kaldero yan? Tignan natin sa likod. Okay, tara po mga kapatid, check natin. Yan po. So ganito kalaki na ilan? 5 kaldero. Wow, so 5 kalderong ganito kalaki. Ilang na punong-puno ng Sotanghon ang pinamimigay nila po. Sa isang kaldero po, maabot siya ng mga 20 kilos. Okay. Sige, i-try po natin dito, mama. Ako gusto ko rin makatikim ng inyong famous Sotanghon dito po sa Quiapo. At ito talaga recipe ni Nanay Rosa. Okay po. Alright. Ito, ay, ang sarap naman at may itlog pa. May siomay pa siya. May siomay. Okay. Bali, Sotanghon overload with siomay. Wow. Okay, ma'am, pwede bang ganun-ganunin natin? Wow, mga kapatid, mainit at umuusok pa. Okay. Yan na siya Nice. karami pag sinol. Oo. Pero ma'am, ito pamimigay nyo ng Sotanghon. Yan. Ang balita ko, maliban sa Sotanghon, may iba pa kayo pinamimigay na libre. Opo. Bibingka, Ano pa? Wow. puto, fresh lumpia. Wow, napakabait Lumpiang nyo ubo. naman po. Mga kapatid, isipin nyo, hindi lang po ito ang pinamimigay nila. Ito rin po, libre at yung puto, di ba? Yung gulaman, yung mineral. Gulaman. Ay, paborito ko yung gulaman. Mineral din, libre. Wow, napakabuti naman po. Okay, ma'am, tatry ko po. Tsaka ang ganda po nito kasi mainit po siya, so talagang masarap siya sa tiyan. Okay, ma'am, pag ganito po, namimigay kayo bawat traslasyon po, no? Anong oras kayo nagsisimula pong mamigay ng mga Actually, Sotanghon? 8 a.m. 8 a.m. Okay, saktong-sakto. Ito, tikman na po natin ang kanilang pinaka-famous na Sotanghon dito. Sige po. Thank you. Naku. Sige, liitan ko na muna mga kapatid kasi may init daw po. Masarap. At talagang ano siya, malasa at may sipa. Okay, ma'am, ang interesado po ako is kunyari lang, may mga nakapila po kayo, makaubos ng isa, pwede pa ba silang bumalik? Is Wow! Anli Sabaw. Ani Sabaw. Biruin yung mga kapatid, wala po silang limit. So talagang gusto nilang makatulong sa mga tao at sa ating mga kapatid. Ayan po mga kapatid, that is it for today's On The Go. Nakakatuwa po, napakabuti niyong puso. Sana po tuloy-tuloy lang. At kaya rin naman po, Miss Allen, napakarami niyong blessings. Meron po ba kayong gusto sabihin sa ating mga kapatid? Gusto niyo po pasalamat sa mga sumusuporta sa inyo dito? Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa famous Sotanghon ni Nanay Rosa. Maraming salamat po. Ayan, at lalong-lalo na po kay mahal na pong Nazareno. Yan, napakaganda Miss Allen. Salamat po sa inyong oras at sa inyong kabaitan. And that is it. Back to the studio muna.
Maraming salamat, Maui. At ngayon naman po mga kapatid ko, kumustahin natin ang sitwasyon sa Quiapo kasama ang always on the go nating kapatid na si Maui. Mau, ano na nga ba ang latest dyan ngayon? Good morning, Mama Dips! Tama ka dyan. Nandito tayo ngayon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para nga po sa traslasyon ng Jesus Nazareno ngayong 2025. Kanina umaga po, dumating kami dito alas 2 ng madaling araw pa lang. So napakaaga po at katulad na rin po ng marami ng maaga pong bumiyahe papunta rito. At yung iba nga dito na po nagpalipas ng gabi. At ito naman po, kita nyo po sa likod naman natin, nag-iipon na po kasi hourly may nagmamas po dito. So makikita natin ang mga deboto at ang iba pa ay may bit-bit pang puon at ibang imahe ng Jesus Nazareno. Kaya yun nga kanina nabanggit ko, kada oras po ay may misang ginaganap at dito nagsimula kaninang alas 12 yung misa. Kaninang alas 12 ng madaling araw at kanina rin pong alas 12 tinatayang 10,000 deboto po ang dumalo sa unang misa ngayong araw po at lagpas na raw ito sa kapasidad ng simbahan. Ako po personally first time ko pa lang dumalo sa pista ng Poong Jesus Nazareno, pero talagang ramdam na ramdam ko dito, Mama Dims, mga kapatid, na kahit sa labas ng Minor Basilica ay matibay ang mga pananampalataya ng mga deboto dito at mataimtim silang nagdarasal at talagang nakikinig sila ng sermon So taliwas po sa inaasahan, napansin kong talagang disiplinado po at organisado ang mga deboto. So kumbaga hindi naman po wala ko nakikitang mga kaguluhan or mga nagtutulakan. So far, very disciplined po ang mga deboto. At karamihan po sa kanila ay nakapaa. At simbolo raw ito ng pagkakapantay-pantay ng mga deboto. At kaninang 4:41 a.m., umalis na ang Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Kaya ito ay mas maaga kumpara noong nakaraang taon kung saan umalis ang poon sa Quirino ng 4:46 a.m. naman po. Kaya naman inaasahan din na mas maagang darating dito sa Minor Basilica ang poon. Pero syempre depende pa rin po ito sa magiging daloy ng prosesyon kung magkakaroon po ba ng mga abala or any issue. So hopefully wala naman po para maganda po yung oras ng dating. At ngayong umaga, swerte rin po natin. May interview tayong isang deboto, si Miss Jana. Miss Jana, good morning kapatid. Batiin mo ang ating mga viewers. Good morning po from Quiapo. Ayun. Okay, Miss Jana, kwentuhan mo naman kami. Paano ka naging deboto? Kailan ka nagsimula? Nag-start siya nung pinanganak yung kapatid ko. Since pinanganak siya ng may hika, pneumonia siya. Okay. So, pinanata siya ng parents ko. Then, naging yearly tradition na namin siya. So, ngayon, 23 years old na ako. And then, lagi lang namin pinagdarasal na wag na bumalik yung hika niya kasi para sa amin, delikado kasi gawa ng payat lang din siya. And then, hindi hirap siyang uminom ng gamot talaga. Kaya, ayun po. So, yes, go ahead. Ayun lang. So, simula po nung, kumbaga, naging deboto kayo, may ano yung mga na-experience yung pong mga himala? Himala, so far, yung pinag-pray kasi namin last time is yung sister-in-law ko, which is nanganganak kasi siya dapat. So, ang expected namin is cesarean talaga siya, which is naging normal delivery kasi pinag-pray talaga namin na sana kayanin ng normal delivery talaga. Okay. So, ngayon, given yung sitwasyon, talagang napakaraming tao, paano kayo nag-iingat dito ngayon? Few things lang talaga yung dala namin. Wallet lang, cellphone, tapos talagang hold talaga para hindi talaga mawala. Okay. Alright. And then, ngayon, plano po ba bang hintayin yung poon na makarating dito? Hindi na, kasi may kasama kaming baby. So, uwi na din kami after namin magsimba. Okay, so talagang para sa misa lang kayo nagpunta. Miss Jana, maraming salamat. Thank you! Ayan po mga kapatid, yan po muna dito mula sa Quiapo. For now, back to the studio muna. Maraming salamat, Maui. Puntahan muli natin ang sitwasyon sa Quiapo, Manila kasama ang ating always on the go na kapatid na si Maui Mau. Ano na ang update dyan?
Ayan na. Hello, good morning mga kapatid. Yes, ayan, sorry, pinapakinggan ko kayo sa ating hybrid. Nandito pa rin tayo sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para po sa traslasyon ng Jesus ngayon pong 2025. Sa traslasyon ng Jesus Nazareno. So ito, kita naman po natin, tuloy-tuloy pa rin ang misang ginaganap dito sa Minor Basilica dito po sa Quiapo. Napakarami na pong deboto talaga ang nandito sa likod natin ngayon at kasalukuyang may misa nga po ulit. At kung mapapansin natin, parang hindi talaga natatapos ang daloy ng mga deboto po pasok dito po sa loob ng simbahan. At yun nga po, kung i-recall natin, last year po, nasa around 6.5 million po ang dumalo. So this year, for sure, mas marami pa. At dahil nga napakaraming tao dito sa Quiapo, ngayon pa lang nakikita natin na nakapalibot po ang kapulisan sa vicinity ng Minor Basilica para masiguradong ligtas at organisado ang traslasyon pong Jesus Nazareno, lalo na po para sa ating mga kapatid. At para po ibahagi sa atin ang security measures ng traslasyon, kasama natin ngayong umaga si Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. Sir, good morning po. Good morning, ma'am. At salamat po sa pagkakataong ito na makapagbigay kami ng detalye kung paano natin na-handle yung seguridad ng lahat na deboto dito sa nagaganap na kapista ng Black Nazarene. Yes, sir. And maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Alam kong busy kayo. So, sir, simulan na po natin. Mga ilang units po ang nakadeploy ngayong umaga? Okay, sa ngayon, in total na full deployment na tayo. Based ito doon sa ginawa natin na security task group, yung sa security task force natin na Nazareno 2024. Mayroon tayong kabuuan na, yung uniform lang ito, mama, mayroon tayong kabuuan na almost 14,542 uniform personnel. Ang kapulisan natin dito ay nasa 12,500 na kapulisan. And yung iba, kasama na dito yung ating Bureau of Fire Protection, yung Joint Task Force NCR natin, at yung Philippine Coast Guard natin. Wow, so talagang ang seguridad dito ay talagang garantisado. Sir, kanina nabanggit nga natin, ang last year was 6.5 million po ang mga debotong dumalo. Ngayon po, mas mataas pa ina-expect. Paano nyo pa po mas pinaigting ang seguridad this time around? Okay, last year nakatalaga tayo ng almost 6.5 million na deboto na dumalo doon sa pistahan. Pero ngayon, sabi ko nga, based on historical data, yung 6.5 million, yan lang yun ang minimum na pinaghandaan natin. And we are expecting mas dadami, lalo na ngayon, medyo maganda yung panahon, mas marami pang gustong sumali na lalong-lalo na dito sa traslasyon. And yung preparasyon natin dito, since last year, nag-start po tayo since October and natutuwa tayo hanggang ngayon po, maayos naman na idadaos na kung saan tuloy-tuloy na ngayong ating traslasyon. Okay. Sir, so far, meron na bang na-report na mga untoward na mga injuries po or mga hindi magandang nangyari? Any major or minor injuries na naganap? Nakakatuwa naman po, wala pa tayong yung untoward incident talagang na maliban doon sa mga minor injuries lamang. Ayun sir, kung sakali pong merong emergency na mangyayari, saan po sila pwede lumapit? Lahat po na area doon sa Quirino Grandstand, sa Rota ng Prosesyon at sa Quiapo Church, mayroon po tayong mga pads na makikita, mayroon po tayong emergency units na makikita. Mangyaring lumapit lamang po sa mga lugar nila. Okay, maganda sir. Okay, bago po tayo matapos, ang huli ko pong tanong, or meron ba kayong gustong i-remind po sa ating mga kapatid sa mga bawal o hindi dapat gawin ng mga debotong dadalo po ngayong traslasyon? Okay, reminders ko lang doon sa gusto pang sumali dito sa traslasyon, iwasan natin pagdala. Unang-una, pinagbawal natin yung baril, mga matatalas na bagay, mga bote na baka maapakan, and pakiusap lang siguro, nakikita natin bumabagal yung traslasyon dahil marami pa rin mga deboto na pilit sumasampa doon sa ating andas. Mangyari siguro na sumunod na lang doon sa patakaran at wag nang salubungin para mas madali nating madala yung ating mahal na Nazareno dito, pabalik dito sa Quiapo Church. Ayan, maraming salamat Sir Rogelio. Ayan po mga kapatid, yan po muna dito sa Quiapo Church. Back to the studio muna. Maraming salamat sa iyo, Maui. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.